Kasi yung misis ko kahawigin ni Catherine Bernardo, kaya... Yun! At ang tingin naman sa inyo ni misis nyo, kayo si Daniel. Max Alvarado. Hindi, tingnan mo nga. Ngayon ko lang na-realize. Tingnan mo yung mata ni Chairman George Garcia. Para nga pala si DJ to, si ito. Daniel Padilla. Sa picture, Pambihirang pati pala, sa mata pala, kaya naman, Chairman. Sa mata nakikita. Sa mata nakikita. Para na si Roel Cortez yan. Luman-luma yung pinag-uusa. Chairman, pagka ho ba gwapo ka, paano nyo pinaglalabanan ang mga tukso? Hindi ko na po naranasan yung mga paglabanan na yan. alam nyo, kulang sa paligo, kaya hindi ko naranasan. Hindi, si Chairman siguro tutok na tutok sa pag-aaral nung panahon siya estudyante. Ganun ho ba kayo, Chairman, nung kayo nag-aaral pa? Ay, dahil nga po kinakailang pag-aralin yung sarili, alam niyo naman, galing po tayo sa mahirap na pamilya, and therefore, working student. Kinakailangan i-maintain. Alam mo, Sir Jerry, dyan sa ating pinanggalingan ng eskwelahan, kinakailangan na ipaglaban mo yung pang-araw-araw na pamumuhay. Oo, totoo yan. Yung kailangan din, mataas ang marka mo para ikaw scholar ba kayo, Chairman? Chairman? Wala si Chairman. Sabi siguro nung misis niya, baka makapagkwento ka pa ng kung ano dyan, ha? Ayan. Bumalik. Ay. Mariosep. Chairman. Hello? Chairman. Opo. Anthony, Sir Jerry. Opo. Chairman, ilan po ba naging girlfriend ninyo? Ba't ba napunta dito? Ba't may echo na gano'n? May nakabukas yata dyan. May nakabukas. Oo. May feedback. Ayun. Chairman, okay. Maliwanag na. Maliwanag na. Pambihira. Talagang tungkol sa pag-ibig na pinag-uusap. Ano ba maipapayo nyo kay Catherine Bernardo, Chairman? Alam niyo po, ang lahat ng bagay naman ay may simula at may katapusan. Tapos? Ano ba? Susunod na ho ba dyan yung kanta ni Ray Valera? Ano po yung kanta ni Ray Valera? Malayo pa ang umaga. Wala namang kinalaman dun yun. Anyway, Chairman, puntahan na natin yung ibang issue na wala namang halaga sa mga nakikinig sa atin dahil niya lang mahalaga sa kanila. Puntahan po natin tong desisyon ninyo na iban ang Smartmatic sa lahat ng future biddings ng COMELEC na may kinalaman po sa eleksyon. Sa maikli po, bakit nyo po ito ginawa? Sir Anthony, Sir Jerry, o Catherine, Jerry, alam niyo po, integridad ng electoral process ang ating pong pinotektahan dyan para sa sambayanan. Napakahirap po ng ating proseso ay laging pinagdududahan o kaya meron po laging bahid. Dahil alam niyo po, hindi po pwede nagkakaroon ng ganyang bahid o dungis ang isang electoral process sapagkat yan po ang pundasyon ng ating demokrasya. So, ano po yung bahid? Napakadami po kasi akusasyon at aligasyon patungkol sa mismong kumpanya na sa ating palagay, base sa mga ebidensyang aming nakita at mga dokumentong aming din pong nabasa, ay sapat po para mag-create ng dungis. And at ito po'y makaka-apekto sa mismong komisyon election at yung mismong proseso ng ating halalan. Again, inuulit natin, Sir Jerry, Catherine, wala po itong issue patungkol sa kung tama ba ang bilang ng mga makina. Accurate to. Simula 2010, wala pong duda dyan. Pati po yung mismong na-transmit, pati po yung mismong mga naproklama natin. Kaya lamang, katulad halimbawa po ng mga akusasyon ng pagririg ng bidding, akusasyon tungkol sa yung mga pagbibigay, yan po ay hindi po pwedeng nakaupo lang po kami o kami nag-observe lang. Kinakailangan mag-action po ang COMELEC. Opo, pero Chairman, yung pong mga akusasyon, aligasyon laban ho sa Smartmatic, andyan na ho yan Bata pa ho kami, naririnig na ho namin yung mga aligasyon na yan, mga akusasyon, mga bintang, mga paratang. Ano ho na iba ngayon at bigla kayo nagdesisyon ng ganyan at meron bang aligasyon o akusasyon sa kanila na napatunayan o naisampa man lang sa hukuman?
Alam niyo po, Ka Jerry, hindi ko muna sasagutin directly ang katanungan niyo yan sapagkat alam po natin, baka magiging sentro yan ng kanilang kontensyon kapag ang desisyon ng Commission po ay nadala na sa Korte Suprema. Ayaw po natin magbigay pa o dagdag ng kumbaga sa armas pa o weapon para lamang po idaglag namin ang aming desisyon. Mas maganda po na mabasa na mismo nila ang lahat po ang naging desisyon po namin. Yun po ang kadahilanan, Sir Jerry, Sir Anthony, kung bakit yung mismong araw na nilabas namin ang aming desisyon. Kung napansin niyo po, wala po nagpa-interview kahit isa sa amin sa COMELEC. Kahit po ang inyong lingkod. Sapagkat gusto po natin ma-absorb o mabasa ng ating mga kababayan yung aming desisyon. Kung sa palagay po nila may mga katanungan, ako po ay hihingi na pa nila kung pwede. Yung kabuuan niya ay masasagot ko kapag nakita ko na kung ano nakita na namin yung ipafile nila na kaso sa Korte Suprema sapagkat doon magiging punto at sentro yung mga binabanggit po ninyo ng mga kontensyon. Ang sinasabi po ninyo walang kinalaman o yung desisyon ay hindi konektado dun sa ipinail ng isang grupo sa pangunguna ni dating Secretary Eliseo Rio. Pero di ho ba yun din yung mga sinasabi ho nila, yung mga punto rin nila ay ganun din, halos ganun din sa mga nakaraan at ito rin yung mga binabanggit nyo ngayon? At may mga karagdagan din po. May mga karagdagan na nabanggit po doon sa petition. Alam niyo po, ang sabi ko nga po kahapon, hindi lang po yung petition, meron po kasi silang na-file na main petition at meron mga supplemental petition, may karagdagan na petition. Ibig sabihin, hindi lang po yung isa ang pagbabasihan dapat ng Commission on Election. At syempre, alam niyo po, Sir Anthony, Sir Jerry, kapag po kasi ang exercise ng COMELEC yung tinatawag na administrative function, katulad ng pag-accredit ng party list, katulad ng paglilipat ng mga local COMELEC namin, etc. Yan naman po ay pwede namin gawin motu proprio o pagtutuusin niya. Pero kita niyo po, ginawa namin yan sa pamamagitan ng kaso na nakapending po sa COMELEC. Lagi kasing dito sa atin, ang nagiging contention lagi, hanggat walang conviction, ito, wala man lang, kung wala mang nakafile na reklamo o kaso, sit-sit lang yun. Sit-sit lang. Chismis lang ang magiging dating. So, hindi sila pwedeng i-deprive of their rights, Chairman. Halimbawa, Sir Anthony, Sir Jerry, bilang pagsagot lamang dyan, hindi ko nasasagutin directly patungkol sa kaso. Kung isang halimbawa po, Sir Anthony, Sir Jerry, merong reklamo sa isa naming opisyal ng COMELEC na nasa field. Kahit na reklamo lang yan, alam naman natin, hindi pa napapatunayan. First question po, siya po ba ay pwedeng ilipat kaagad ng chairman o ng COMELEC main office kung sa anumang lugar para lang maiwasan ang dungis doon sa kanyang pagkatao at yung prosesong ginagawa niya doon sa lugar kung saan siya naka-assign. Ang kasagutan po dyan ay opo. Pwede po yung siyang ilipat kahit pa nga hindi mo siya pasagutin. Hindi naman dahil sa hindi mo kinikilala ang kanyang karapatan na sumagot, pero bilang pag-exercise po ng administrative power or discretion, pwede po namin gawin yon. So ito pong ginawa ng COMELEC na to ay just for emphasis is an exercise of your administrative functions. Yun po yung kahapon pa namin inuulit-ulit talaga, Katunying, Jerry. At kung napansin po ng lahat, pagka po nabasa yung desisyon namin, wala po kami minention na tungkol sa Republic Act 9184, yung po tinatawag na procurement law. Yung wala po kami minention doon sapagkat hindi pa naman po sila nagpa-participate sa procurement. Wala pa naman po sila submit na bid documents and therefore hindi pa po papasok yung procurement law. Kaya nga po kung napansin din po ng lahat, wala pong ginamit ang komisyon na word na blacklisting. Dahil ang blacklisting po, yan yung word na nandun mismo sa Republic Act 9184. Okay. Nabanggit nyo naman na kanina pero para lang po ma-breakdown nating mabuti, yung po bang eleksyon noong 2022 na siyang pinag-iinitan ng mga petitioners ay, ang sabi nga po nila, ito, kaduda-duda tong resulta ng eleksyon na ito. Are you saying na kahit na may diferensya ang Smartmatic sa iba pang sa ibang aspeto nito ay walang dayaan ng 2022 elections? Walang-wala po, Katunying. Alam niyo po, 99.97% po ang accuracy ng ating po mga makina. Yung po yung mga lumang makina, hindi po ito mga bagong makina. Lumang makina po ito na binili ng COMELEC noong 2016. Accurate po lahat yan. Ako po bilang isang election practitioner dati pa. Since 2010, wala po akong napatunayan
na ang mga makina ay pumalpak o hindi po tumama ang bilang. Sa akin pong pagbubukas ng mga kahon bilang protestant o kaya protestee, ay wala po akong napatunayan na nandaya ang mismo makina. Yung 2022 po, 99.97%. At yan po ay mismo ang findings ay ang ating pong NAMFREL, pati po PPCRB. Kahit po yung tinatawag nating random manual audit na pinoprovide ng batas, wala rin po napatunayan na mali o palpak doon sa makina. Baka yan din ho ang gamitin ng Smartmatic ngayon sa Supreme Court. 99.97% ang aming accuracy at performance ratings na binigay mismo ng COMELEC sa katatapos na eleksyon. Kaya po, Jerry, hindi pumapapansin po din ng lahat doon sa aming naging desisyon. May ilang paragraphs po doon na ang mention namin, ang pagkakasabi, hindi ito issue ng kredibilidad ng results o results ng mga elections na nangyari. Hindi ito issue patungkol sa kung tama ba o mali ang mga makina. Dahil again, accurate po ang lahat ng results. Inuulit po. Wala po itong kaduda-duda na tama lahat po yun na proklama namin bilang isang constitutional body. Okay. Kung i-disqualify natin ho ang Smartmatic, ito lagi din na pag-uusapan sa mga nakarampang eleksyon, para kung ang sabi nga ng iba, parang nakadesign ito yung automated elections para sa Smartmatic sa mga requirements na hinihingi, tulad nung merong single largest completed contract. Tapos yun nga yung sa kanilang track record, dapat meron ng eleksyon na kanilang kanilang pinatakbo. Meron ho bang magko-qualify sa ganyan dito sa atin ngayon? Alam niyo po, Jerry, Katunying, yan po yung pinaglalaban din ng COMELEC na sana may mga pagsususog ng pagbabago sa ating pong batas na yan, yung na mga nabanggit mo po at mga iba pa. Kaya lang hanggang ngayon wala pa po. Ako po naniniwala naman na may magka-qualify dahil po may mga nag-signify po ng intention sa atin. Nung tayo po yung nagpa-market survey na tinatawag na nagsasabing kaya nila yung mga makina na gusto natin, at the same time na sila daw po yung maaaring qualify. So malalaman po yan natin, Katunying, Jerry, ngayong December 12. At again, kasama po yan sa na-factor in namin yung mismong posibleng effect ng pagkaka-disqualify ng Smartmatic, yung pong posibilidad na paano kung walang mag-participate na iba. Ayun. Paano kung walang ibang magsumali sa ating bidding. Alam niyo po, kasama yan sa na-factor in. Kaya lang po, hindi po dapat gano'n ang aming pong pag-iisip. Kinakailangan na kung talaga may ground to disqualify, why not disqualify? Ganun po talaga. Basta ba exercise mo yung due process at yung constitutional right nila. Ang atin po, naniniwala pa rin tayo na meron po sa parte sa buong mundo, kahit dito sa local, mas maganda nga po, gusto natin local, may makapag-offer po sa atin ng magandang klase ng sistema. Ang ibibid po ay services, Chairman, at hindi yung mismong equipment? Kasama po, equipment po yun. Yung pong equipment and services. Software. Sila ang magpapatakbo? Hindi po, tayo po ang magpapatakbo. So benta? Ibebenta sa COMELEC, bibilihin ng COMELEC. Hindi po, i-release po natin. Hindi na po tayo bibili ng makina. In the meantime, alam niyo po, dapat talaga ni-release. Bakit kasi binili natin noong 2016? Dapat po ni-release natin yan sapagkat pagka ni-release natin, laging bago, number 1. Number 2, kahit paano hindi po kami magwe-warehouse. Hindi rin po kami magme-maintain. Mas mahal po yun pag tinuus nyo kumpara po sa inyong nirentahan. So lease every elections, ganon, o may particular number of years? Lease every election po, unless magbago ang magiging desisyon ng mga future commissioner elections. Paano po yung lagayan issue kay former Chairman Andy Bautista? Tama po ba that that particular issue was factored in your decision? Tama po. Kasama rin po yun sa na-consider po ng majority ng commissioner elections ng mga kasamahan natin sa Commission and Bank. At ngayon po naman, kung sinasabi nilang wala naman kayong basihan o wala naman kayong hawak, so yun po ay hihintay natin yung akusasyon na yan o yung aligasyon na yan sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano po maisasagot ng Commission Election sa bagay na yan. Hindi nyo ba pwedeng sagutin sa amin? Magkano po ba ang inilagay na Smartmatic kay Chairman Andy Bautista? Alam niyo po, mas maganda, Sir Anthony, ito pong katapusan ng buwan na ito ay hopefully makapag-sumiti sa atin ng kanilang internal investigation. Yung pong kinreate natin na special fact-finding body para sa bagay na yan. Sinusubaybayan nyo ho ba kung nasaan si Chairman Andy?
Kasalukuyan po hindi, pero ang pagkakaalam po natin, base doon sa mismong mga news din po, ay nasa Amerika. Sa Amerika. Meron ho ba siyang pending criminal cases case dito? dito sa atin? Hindi ko po alam, pero dati po kasi hindi po ba meron parang warrant of arrest mula sa inisyo ng ating Senado. Pero yun po hindi na po namin nasubaybayan yung bagay na yan. Senado. Pero sa husgado, wala pong warrant of arrest, Chairman? Meron pong kaso yung tungkol po meron pong kaso patungkol Sir Anthony, Sir Jerry, tungkol doon sa violation ng data privacy. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ng hacking yes. 2016 po. So yun po hindi naman kami na-updated sa bagay na yun sapagkat ang National Privacy Commission po kasi ang nag-file ng kaso. Pero isa po ang sigurado, merong investigasyon ng COMELEC, merong isang grupo kayo nag-iimbestiga dyan. Pwede niyo ba sabihin na meron pong perang lumabas mula sa Smartmatic patungo sa kay Chairman? wag po muna katunyin ka, Jerry, crucial. Kahapon nga po, gamuntik na rin yung isang kasamahan ko sa NBAC salita. Mahirap po kasi i-preempt yung ongoing namin kasi internal po yun dahil po may mga akusasyon kasi ng rigging ng bidding, pagmamaniubra ng bidding, and therefore gusto namin malaman sino mga involved, sino mga dapat kasuhan na hindi nakasuhan, sino ba ang nakinabang. So dapat malaman po namin because that goes into the very heart yung integrity issue na binabanggit ko po sa inyo patungkol sa ating electoral process. Opo. Yes, sir. Mr. Chairman, maraming salamat. Wala talaga kayo maipapayo kay Catherine. Basta po, lilipas din yan. Lilipas din yan. Chairman, maraming salamat. Magandang morning. Happy weekend. Magandang morning po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:31 ng umaga, magbabalik po ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ligtas na po ang mga residente ng Barangay Santa Maria, Bugway. Tama ba yung bigkas ko? Bugway, Cagayan. Bugway, Cagayan. Sa malalaking alon, soil erosion at pagbaha. Ito yung makaraang makumpleto na ng DPWH Cagayan 3rd District Engineering Office ang konstruksyon ng flood control system sa Cagayan River sa Barangay Andarayan, Sulana. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, kayang protektahan ng bagong seawall ang mga residente, ang kanilang kabuhayan, partikular ang fishing at tourism sectors mula sa malalaking alon pag may bagyo o sama ng panahon. Ang nasabing proyekto na may habang 133 meters ay nagkakahalaga ng 29 million pesos mula sa 2023 budget. Alas 6:37 ang ating oras, pasok sa 2023 Heroes of Philanthropy ng Forbes Asia ang tycoon na si Ramon Ang, kilala sa kanyang katalinuhan sa negosyo at pagkakawang gawa o philanthropic work. Si RSA, Pangulo at CEO ng San Miguel Corporation, si Ninong, ang tanging Pilipino na nakapasok sa listahan ngayong taon. Hindi, no? Boss RSA. Wala ba tayo dyan? May mga pangangailangan din po ang... Meron pong mga nangangailangan din sa DCRH. Kinilala ang Forbes Asia ang 15 personalidad sa Asia Pacific region na nangungunang pilantropo para sa mga kawanggawa nila. Kabilang nga dito si Mr. Ramon Ang. Tinukoy ng Forbes Asia ang bukas palad na pagbibigay ng donasyon ni RSA, partikular ang 500 million pesos para sa pagpapatayo ng mga paaralan para sa mga batang may hirap sa Pilipinas. Sa citation ito, kinilala ng Forbes Asia ang kabutihang loob ni Mr. Ramon Ang mula sa pagtatayo ng mga paaralan hanggang sa pagtugon sa pandemic at pagtulong sa paglilinis ng mga ilog sa Metro Manila. Alas 6:38 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Umarangkada na ang pagbusisi ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Sinimulan ng himayin ng mga mambabatas mula sa Kamara at Senado ang mahigit 5.7 trillion pesos na budget sa ilalim ng General Appropriations Bill, partikular na ang kontrobersyal na confidential at intelligence funds.
Isang light plane na may 2 sakay ang iniulat na nawawala matapos mabigong makalapag sa Palanan Airport sa Isabela. Ito ay ka-4 na Cessna plane na iniulat na nawala sa taong ito. Ang 3 naunang missing ay natagpuang wasak at walang survivors. Ayon sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Cyclone PA-32 aircraft ay umalis sa Kawayan Airport kahapon na umaga, ngunit hindi na ito nakalapag sa kanyang destinasyon. Sakay ng light plane ang piloto na si Captain Levi Abul II at isang pasahero. Nabatid na ilang araw na ring hindi magandang panahon sa lalawigan, partikular sa Sierra Madre dahil sa mga pag-ulan dala ng amihan. Alas 6:39, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Sinuspinde ng Pilipinas ang pag-i-issue ng e-visa sa Chinese nationals dahil sa natuklasang mga irregularidad. Ang mga Chinese national na nais mag-apply ng Philippine visa ay maaaring tumawag sa pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng DFA. Inamin ni DILG Secretary Benhur Abalos na napakasensitibo ng sitwasyon ngayon ng 17 Pilipinong seafarers na hinostage sa Red Sea. Gayunman tumanggi ang kalihim na idetalye pa ang kalagayan ng mga ito at ito ang naging dahilan ng pag-atras ng Pangulo sa kanyang biyahe sa Dubai upang dumalo sana sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework and Convention on Climate Change. Haba pala niya. Haba, ano? Parang kanapos ka nga ng hindi. Sa UN na lang, UN. Sa UN. Oo. Sa UN, may UN group na dadaluhan sana ng Pangulo pero kinansila dahil po dito sa 17 Pilipinong seafarers. Umalma ang Smartmatic Philippines Incorporated sa desisyon ng COMELEC na i-ban ang kumpanya sa lahat ng election-related bidding. Tinawag ng Smartmatic na hindi makatarungan. Ano raw? Hindi makatarungan. Ang tinutukoy na pasya na ayon sa poll body ay nag-ugat sa reklamong panunuhol sa Amerika laban sa kumpanya noong 2016. Actually, kumbachero, hindi ko pa rin naintindihan desisyon ng COMELEC. Kahit na katakot-takot na ang paliwanag ni Chairman. At kahit na sinabing ano yung nasa administrative functions function daw nila. ng COMELEC yun. Hindi ba? Medyo malilito ka dun sa desisyon ng COMELEC eh. Sabi nila, ibinan nilang Smartmatic dahil yun ay batay sa kanilang administrative functions. Dahil meron daw nagdududa may mga aligasyon may mga, sa COMELEC lalo sa Smartmatic, lalo na nga yung sa suhulan issue, no? Wala pang kaso pala, no? Walang kaso ang laban sa Smartmatic tungkol sa bribery na dito sa Pilipinas. At kahit sa Amerika. Ito sabi ng Smartmatic, kami would like to clarify ay nagnanais na magbigay linaw that we na kami are not ay hindi facing humaharap sa anumang formal charge in the United States. Formal na reklamo sa Estados Unidos. Walang ang kaso. Parang dadating doon, bagamat binibigyan din ni Chairman kanina yung due process of law, etc. Paano na yung binabanggit mo kanina na presumption of regularity o presumption of innocence? Parang inalis mo kaagad ng karapatan, wala pa namang wala nga kaso man lang. Walang kaso, walang criminal complaint pala tungkol dun sa lagayan. Ayan. Tungkol sa lagayan. Tingnan natin kung paano sasagutin at paano haharapin yan ng Korte Suprema. Total, wala nang chance kasi ang Smartmatic for any motion for reconsideration dahil ito'y final. Unbank ang nagdesisyon. Kaya Supreme Court kaagad. Supreme Court po kaagad. Kaya medyo sa totoo lang nakakahilo yun. Mas malinaw pa yung Katniel yung paghiwalay ng Katniel. Ang linaw. Mas malinaw. Ito medyo nahihilo ko dun sa paliwanag ng COMELEC doon. Isip-isipin mo magdidesisyon ka dahil may duda. May duda. Kaya nga, in-emphasize ko, kumbachero, yung mga dudang yan, mulat-mula, andyan naman hindi naman nawala Hindi ba? Mabuti pa nga ito, yung mga taga-COMELEC, huwag kayong magtatampo ha. Meron nga kayong dinesisyonan, convicted yung dinesisyonan nyo eh. Pero pinayagan yung makaupo eh. Convicted ha, convicted.
with finality ng Supreme Court, convicted, pero pinayagan nyo. Ito, wala pang kaso to eh. Hindi naman natin pinagtatanggol si Chairman Andy Bautista, ha? At hindi natin pinagtatanggol ang Smartmatic. Hindi natin pinagtatanggol ang Smartmatic. Kasi parang maguguluhan ka dun eh. May duda daw sa Smartmatic, pero walang kaduda-duda yung eleksyon ng 2022. Ayun na nga. Ang gulo nun eh. 99.97 yung eleksyon. Oo. Ganun pala, kagaling ang Smartmatic. Bakit nagkaroon ng duda? Gagamitin talaga yun. Kaya tama yung sinabi mo, sasabihin ng Smartmatic sa Supreme Court. Supreme Court. Eto, sila mismo nagsabi. 99.99%. Walang duda yung ginawa. Ba't kami parurusahan sa kagalingan namin? Sasabihin ng COMELEC. Kasi may lagayang issue. Asan? Kaso. Kaya nga medyo at saka ang tanong, ba't ba nilabas ng COMELEC ngayon to? Meron bang bidding sila ngayon? Meron kumbachero. At yun nga, December 12. Itinaon pa sa 12 talaga. 12, kaya pala napaigtad si Engineer Tony Nanggel. So may inom ng kape. December 12. At by January, dapat yata by January, tapos na ang bidding dyan. Dahil mag-i-eleksyon na uli. Kailangan meron at least 1 year. So, kung pala, bound by time. Time-bound pala itong desisyon ng COMELEC na ito. Pero, ay mabait kasi si Chairman eh. Ang hirap pagalitan eh. Ang hirap pagalitan eh. Paghandaan nila yan kung paano nila haharapin yan sa Supreme Court. Pero nahihilo pa rin ako sa desisyon ng COMELEC. Hanggang ngayon, nahihilo pa rin ako. 6:45 ng umaga, magbabalik po ang ACS Balita. This time check is brought to you by Ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga, palalakasin pa ng DOJ ang kampanya kontra sa Pogo. Partikular doon sa mga sangkot sa illegal na aktibidad tulad ng human trafficking. Ito po ay dahil sa tinanggap na report ng DOJ na inilipat na ng criminal syndicate ang kanilang operasyon at scam hub sa labas ng Metro Manila. Sa mga walang trabaho dyan, aarangkada ngayon ang nationwide job fair ng DOLE, Department of Labor and Employment. Bahagi ng kanilang ika-70 anibersaryo sa Disyembre 6. Halos 30,000 na trabaho ang alok ng DOLE at ang job fair ay lalahukan ng 340 companies o employers na gagawin sa 21 lugar sa buong bansa. Maaari na pong kumuha o mag-avail ng Digital TIN IDs ang mga taxpayer sa bansa. Digital TIN? Tax Identification Number? Na ID. ID. Ako nga wala akong ID. Hindi ko makita. Ako yata meron pero papel at nagkagutay-gutay na. Mabuti na lang, kabisado ko ang TIN ko. 35085 lang to. Ang galing ha. Ako may a-apply ako. Hinihingan ako ng TIN. Kasi, Mami, ano ba yung TIN ka? Padala mo nga. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, ang naturang dokumento ay pwede nang makuha nang hindi na pumipila pa sa mga district office o sa ngayon ng kagawaran. Sinabi ng opisyal na binalangkas ang Digital TIN ID upang labanan ng mga fixer at scammer na nagbebenta ng TIN ID sa online. Ipinaalam ni Lumagi na maging mga taxpayers na nag-iingat ng physical TIN cards ay maaari pa rin mag-apply ng digital version ng naturang ID. May bago ng dean ang University of the Philippines College of Law at ito ay lumilingon sa tawag na Attorney Darlene Marie Berberabe.
Aba, si Si Attorney Berberabe. Ay, congratulations. Tinan mo na may napakaganda, ayan, matalino pa. Oo. Sa Pag-ibig. Sa Ayan, Pag-ibig, di ba? dating President and CEO ng Pag-ibig. At siya yung better half Ni Samboy Lim. Ay, congratulations, Dean. Dean. Kapalitan niya si Edgardo Carlo Vistan matapos itong aprobahan sa pulong ng UP Board of Regents. Bago ang kanyang appointment, si Berberabe ay senior lecturer sa UP College of Law at naging... Ba't ba ganun mo? Berberabe. Parang linyada ni FPJ. Naging professional lecturer sa Jurisprudence and Legal Philosophy sa Philippine Judicial Academy at nagsilbi rin nga bilang Chief Executive Officer ng Pag-ibig. Naggatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Si Ma'am Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Birthday boy, RH29 Boy Gonzales, standby lang ha. May bigayan daw ng regalo dyan sa lungsod ng Maynila. Aba, mainam naman. Ito dyan kaya sa San Miguel, mamimigay kaya ng regalo si Ninong, si Bossing RSA, lalo na't birthday din ni retired General Boyet Burgos. Aba, Nandyan din sa San Miguel. Happy birthday, Bok. General Boyet Burgos. General Boyet Burgos, happy birthday. At si Francis Flores. Birthday, Si Kakiko Flores. Birthday din ngayon. Kuya Mel Magno, good morning. Birthday din ngayon ng aming finance chief, si Angelica Dalmundo. Angel, happy birthday. Birthday din ni Asek Eileen Incha ngayon, kumbachero. Magandang morning, happy birthday. At nakatutok pala sa atin, kumbachero, si Governor Nesty Isla. Governor, Director General Nesty Isla. Ay, oo nga pala, Director General nga pala siya. Si General Anthony Aberin, ang hepe ng Central Visayas PNP. Kumbachero, baka pwede nating tawagan. Mag-follow up nga tayo dun sa yung law student ba o law graduate na siya pala mastermind dun sa sa pawn shop robbery. Kung pala yun NPA. dating political prisoner. Oo. Ang tindi, meron pa yatang hinahunting. 4 pala nahuhuli Di ba 4 pala nahuhuli? Pakisuyo. Ang tindi ng pangyayari yun, pero hindi sila umubra sa Cebu City Police. Iba, ang bilis ng aksyon. Kuyang Bar Mendoza, magandang morning at happy birthday daw kay Norman Gomez. Norman, Diyos maray na aga sa Indugabos sa Norman, dyan sa Bicol. Happy birthday. Ayan, sa Lipa naman si Kuya Norman Reyes na laging nakatutok. At birthday pala ni Christopher Tope Sena. Diyan sa Manila Bulletin. Sabi ni Mon Samson, happy birthday. Happy birthday. Ate Baby Flores, magandang morning diyan sa San Pablo. Tinatanong niya, totoo daw bang nagpakawala ng tubig ang Angat Dam? Ba't magpapakawala? Kulang nga ng tubig. Mother, pakicheck nyo nga ito. Nagpakawala daw ng tubig ang Angat Dam dahil diba, sa dami ng... Kuya Benji Del Rosario, magandang morning. Nagulantang nga ako doon sa balita parang na ito. Kabaliktaran naman yan ng mga nangyayari nitong nakaraan na mahigit 50 mil ng ektarya ng palayan ang hindi na mataniman dahil hindi na mapatubigan galing sa Pantabangan. Correct. Ano yung pakakawalan nila? Ito yung balita Sandali lang, kumbachero Ka-check talay. Paki-check mo nga yun. Check nyo nga yan. Kung totoo yung report na yun, habang kayo nagkakape ni ka Jim's Coffee at saka ni Colonel Ulazo,
issue. Ang hirap talaga kapag may mga kumakalat, baka fake news na naman fake yan. news yan, Tulad nung SMNI. Yung SMNI. Di ba? Inimbestigahan tuloy ng Kongreso Yes. Dahil sa ipinalabas na impormasyon ng dalawang nagpo-programa sa kanila na si Speaker Martin Romualdez daw ay gumastos ng 1.8 billion Grabe sa naman. biyahe lang. Itong taon lang na to. Oo, grabe, napakalaking Siyempre. Lalo yun, mainstream media ng tinuturing yun, kumbatsero. Kaya nga Oo. Ang aligasyon po, sama daw si Speaker Martin Romualdez, kaya sabi daw ng source, ayan na tayo ayan tayo Oo. Sabi daw ng source, na hindi pala taga-kongreso yung source. Oo. Sabi daw po ng source ay 1.8 billion ang ginastos ni Speaker sa biyahe. Oo, sasabihin lang source, may source sila. Ayun, nagsalita po si House Secretary General Reginald Velasco at ang sinasabi niya hindi totoo 'yan. Ito ang ginastos. Ito ang ginastos. Ito ang ginastos ng Kongreso. Magkano ba? Mahigit 4 na milyon. 4 na milyon ang sa Office of the Speaker at lahat yung biyahe daw po ng lahat, yung official travel ng lahat ng mga congressman itong taon na to. Ay umabot ng 39 million. Umabot ng 39 million pesos lamang. Napakalayo naman sa 1.8 billion nun. Yung ganong mga salita kasi, yung ganong babanggitin mo 1.8, magre-revolusyon ang lahat ng tao niyan. Nagugutom ang mga Pilipino, tapos uubusin sa biyahe lang yung 1.8 billion. Yun nga, kumbatsero. Talaga dapat may maging responsable ang lahat ng gumagamit ng airwaves. Kaya ang Kongreso bigla talaga tuloy tiningnan ang franchise ng SMNI at ipinatawag ang lahat ng mga dapat na ipatawag, pati tuloy ang mga taga KBP na ipatawag kumbatsero At merong magaling na nagsalita doon. Sino yung magaling na nagsalita? May isang mama na nagsalita doon at tinanong ni Congressman Romeo Acop kung ang SMNI ba ay sumusunod sa KBP Code of Conduct. Ito po ang sagot ng isang napakahusay na mama na dumalo at tumugon sa pagtawag ng Kongreso. Your Honor. Kagalang-galang na Ginoo. Your Honor. Your Honor, please. Makikiusap. Kami, Pagong. We beg your indulgence. Kami ay nakikisuyo. But in the context of what has been presented, sa pagkakaintindi ko sa mga ipinresenta rito, and of which I am informed this hearing, na nasabihan naman ako tungkol sa pagdinig na ito. The network, ang istasyon is lacking. Ay nagkukulang. Is lacking in observance. Ay kulang-kulang is lacking in observance sa pagsunod of the Code of Conduct. Ganun. Ibig sabihin, wala. Hindi sila sumusunod sa pangapanuntunan ng KBP. Ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sino ba yun? Sino ba yung nagsalita na yun? Sino? Ito po ay ang KBP Vice President ang pangalawang pangulo ng KBP for legal sa legal and the Regulatory Compliance Group. Talagang siyang nakatutok. 24 oras. Regulatory Compliance Group. Sino nga ba yan? Attorney Rudolph Hularbal. Sounds family Parang sounds family. Mother. Familiar. Attorney Rudolph Hularbal. Si Attorney Reg ba ito? Attorney Reg, magandang morning. So ganun. Hindi pala sumusunod. Ayon sa kanyang napakinggan doon sa pagdinig na iyon sa mga ipresenta, ang SMNI ay hindi sumusunod sa mga panuntunan ng KBP. Medyo problema nga yun, kumbatsero. Problema yan. Ang SMNI ba, kumbatsero, ay member ng KBP? Ewan ko. Kapag hindi sumusunod, baka nga hindi nila kinikinala ang KBP. Kung ang istasyon ay member ng KBP, ang kanila bang mga mamamahayag na nagpo-programa sa kanila ay member ng KBP. Dapat ay it follows, di ba, kumbatsero? Alam mo ba, ngayon ko lang naintindihan
na si Pastor Kibuloy pala ay hindi naman pala siyang may-ari ng SMNI. Ganun ba? Yun ang Ano yun, ipinapaliwanag. nagpo-programa lang din siya ron? Siya daw ay honorary chairman lang. Honorary pero hindi chairman. daw siya may-ari na. Sino may-ari? Pero binanggit yung pangalan. Sabi ni Attorney Mark Tolentino. Ang tanong natin doon, Attorney Mark Tolentino, kung hindi pala si Pastor Kibuloy ang may-ari ng SMNI, sino? Bakit siya ang kinikilalang boss? Tanungin nyo kahit sinong empleyado ng SMNI. Tanungin nyo si Mike Abe. Tanungin si Mike Abe. Oh, di ba? Tapos yung mga ang nagtago sila dun sa binabanggit na disclaimer, kumbachero, na anuman po ang sasabihin ng dalawang mokong na ito. Baka kasuhan sa Supreme Court. Supreme Court. Kahit na hindi po kami tunay na abogado, kumbachero lang kami. Ay erase po yung salitang mokong. Bakit ano ba ibig sabihin ng mokong? Ba't ba napunta tayo doon? Hindi raw pala pwedeng magtago sa ganun. Yung responsibility ng may-ari o ng mga nagpapatakbo ng istasyon ng radyo, kahit pa sabihin may disclaimer sila na ang anumang sasabihin ng dalawang bugok na ito ay walang kinalaman. Ang himpilang ito. Hindi pala ganun. Bakit? Ano ba ang sinasabi sa prangkisa? Under this provision, sa ilalim ng provision ito, ang nagsasalita po ay si Congressman Tambunting. Siya yata yung chairman kumbachero ng legislative franchise. Ito ba kumbachero ay may mga papel hindi siya na tayo? May napagsanlaan lang daw siya. Under this provision, Sir Congressman Tambunting, good morning po. Good morning po, Kong. The grantee of the network, ang binigyan ng prangkisa is ultimately responsible. Siya ring nananagot for whatever its personnel, sa anumang ang kanyang empleyado, program hosts, black timers, marami mga plural. At mga nagbabayad para sumaimpapawid, or broadcasters, mga pamahayag sa himpapawid, say over the airwaves, ay sinabi, anumang kanilang sinabi sa himpapawid ay sagutin nung may prangkisa. Ayun. Ganun pala. Wala palang lusot. Wala palang lusot. Eto, may karugtong pa pala. At huling talata na raw po ito. Sabi ni Congressman Tambunting. Mga kaibigang nakikinig po sa amin, pakiipagmalasakit nyo po lamang ang inyong mga katabi. At napaka-importante lalo na yung po. mga nandyan sa nata-traffic. Yung mga nata-traffic. Napakahalaga po nitong mga huling pahayag na ito ni Congressman Tambunting. Narito mga taga Villarica at mga taga mga Cebuana. Mga Cebuana, Luwilier. Huwag mo kayo magtatampo. Huwag mo kayo magtatampo. Kasali rin po kayo sa ginigising ngayon. If you hide, ikaw ay magtatago behind your so-called waiver, sa palda ng waiver na ito, this section, ang talatang ito, this section 4 na pang-apat, will be useless. Ay walang saysay. And we will not allow that. At hindi namin yan papayagan. Matindi tong si Congressman Tambunting, iba ka pala ha. Iba yung mga tirada mo ha. Marami hubang nakapagsanla kahapon. Ang bihira pati. Galing. Kong Tambunting. So ano nag-ending nung usapan? Uwi na tayo. Gabi na. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 15 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, motorcycle rider na nanuntok ng dalawang traffic enforcer sa QC, arestado. Police colonel na nag-amok at nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa QC, sinibak na sa serbisyo. Ika-10 batch ng mga OFW na naipit sa gyera sa Israel dumating na sa bansa kagabi. Bilang ng mga dayuhang sex offenders na pumapasok sa Pilipinas, tumaas ngayong taon. Mas mainit na holiday season asahan dahil sa El Nino phenomenon. At 11 taong relasyon ng Katniel natapos na. Pera, isa raw sa ugat ng hiwalayan. Opo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Unahin lang natin, kumbachero, ang balita na nagpakawala daw po ng tubig sa Angat Dam kahapon. Kausapin lang natin si Ginoong Edgar de la Cruz, ang isang Pag-asa hydrologist. Sir Edgar, magandang morning. Si Katunying po at si Jerry. Good morning din po. Inyo pong dalawa, ka Jerry, ka Katunying. Opo. Ay, totoo ba ito? O baka naman na fake news kami na ang Pag-asa daw, ang Angat Dam daw, Angat Dam daw ay nagpakawala ng tubig? Opo. Nag-umpisa po sila mag-release kahapon ng alas 11 ng tanghali. At nagpapatuloy po sila hanggang sa ngayong mga oras. Bakit? Bakit? Kami ngayon nangangamba na bumababa ang tubig sa mga dam, tapos ang Angat Dam nagpapakawala ng tubig tuloy-tuloy hanggang ngayon? Opo. Kasi po, lumampas na po siya doon sa tinatawag natin na normal high na 212. Kaya inuunti-unti nilang bawasan kasi baka ang kinakabahan kasi nila baka daw pagkaroon pa ng mga weather system na musbong mas lalong mas mahirap kung di pa nila i-release ngayon. Kaya inuunti-unti na nila para hindi na kung sakaling merong weather system na pumasok sa area na yan. May masyadong tumaas yung elevation nila. May mapaglagyan pa. So tuloy-tuloy ho pala, may mga pag-ulan pala talagang nararanasan tayo dyan sa watershed ng Angat? Opo, may mga nararanasan silang pag-ulan dyan. Kaya tuloy-tuloy po yung pagtaas ng tubig natin dyan sa Angat. Ito pala, 212.63 meters ang water level sa Angat Dam kahapon. Kailangan ho yan bawasan para maibalik sa hanggang anong level, sir? At least po sa mga 212. Okay. Para lang ito pala in preparation for any weather disturbance again, Sir Edgar? Opo. Meron ho bang dapat na abisuhan na mga maaring maapektuhan ng pagpapalabas ng tubig na yan? Yung pong dadaan, yung mga nadadaan ng Puno Angat River, na abisuhan na po sila na magkaroon ng pag-iingat dyan sa dyan po sa river na yan. Kasi medyo bibilis po yung current yan pagka nagka-open po yung Angat natin. Kailan po nagsimula yan, Sir Edgar, yung pagpapakawala ng tubig? Kahapon po ng alas 11 ng tanghali. Ano po yan? Nabalitaan na ba pumutok na ba yung Katniel niyan nung magpalabas ng tubig? Parang lumuha. Parang sumabay na, sir. Parang sumabay. Ganon. Siguro, sir, nabalitaan na nito. Yan ay sa Angat. Sa Angat ho yan. Yung Pantabangan. May data ho kayo dyan? Ang Pantabangan po, nasa 201.68 meters. Ang normal height po niya, 221, medyo malayo. Malayo. Apo. Hindi ba natin pwede ilipat na lang?
Wala ba kayong tubo dyan? Host, may host ba kayo dyan? From Angat, dali natin sa Pantabangan. Bira, grabe. Wala So, pa din. mga nasa 20 meters pala ang diferensya, no? Opo. Ang laki. Medyo malaki yung diferensya, sir. Malaki po kasi itong Pantabangan. Medyo mayroon po to. Pwede po ba nating sabihin na critical ho yung 201? Hindi naman po. Kasi malayo po siya dun sa low water level niya. Malayo. Ano po ang low water level ng Pantabangan? Critical level. Kukunin ko lang yung... Mga kaibigan, kinukuha lang po ng Edgar de la Cruz ang listahan. Pero yung normal level niya ay 221, ngayon ay nasa 201 lang siya. Ang layo. Opo. Ano ba? Sige, Pakinggan po ninyo. Sige po, babalikan po namin kayo, si Edgar, habang hinahanap nyo lang. Tatawagan po namin kayo sa Lunes. Wala po kasi dito sa tabi kayo. Ay, okay lang po. At kukunin na lang po namin mamaya. Opo. So, yan, Pantabangan. Yan ang mga importante kong badyero Angat, Pantabangan, yung Binga Dam, mga ganon. Pakicheck nyo na rin. Yung pong San Roque. Diyan sa pakisilip-silip niya. Kasignan. Ayan, mga dam natin. Thank you, Sir Edgar. Salamat po. Maraming salamat po sa update po. Ayan, kumbatsero, hindi kita pinay-fake news, ha? Hindi. Baka hindi, Angat pala. Nabanggit mo kasi kanina Pantabangan eh. Ganun ba? Oo. Sorry na. Gusto mo bang maghiwalay na tayo? Katniel. Pangunahing balita. Tito Boy, sandali na lang. Babalikan ka namin pagkalipas ng 3 araw. 7:22 ng umaga. This time check is RH. 7:26 ng umaga. Naaresto na ang isang motorcycle rider na nag-viral sa social media ang ginawang panununtok sa 2 traffic enforcer sa Novaliches, Quezon City. Makikita sa video ng isang content creator ang ginawang pananakit ng rider na si James. Matindi naman pala itong rider na to. Mabagsik Ito pong si James Vincent Ortega, 21 anyos. Sa 2 traffic enforcer. Kahit pa inaawat na ito ng kanyang kasamang babae. Matindi naman tong rider na ito. Inipit pala ng mabuti rin naman matindi rin namang magpigil tong yung babae. Yung babae. Ay nako. Pero mabuti na lang naka-helmet. Hindi sa kayo enforcer, hindi siya pinapatulan ng todo ang dali niyang kuyugin diyan. Nang dumating isa pang enforcer, walang kaabog-abog na sinuntok din ito ni Ortega. Nagugat ang kaso ng sitahin ng rider dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo at pagwawala ni Ortega. Nako, bawal ho yun. Kailangan naka-helmet. Kaya pwede kang hulihin talaga. Saka sama ina-assault mo yung person in authority. Ay, nako. Malay mo, kaya ka hinuhuli niyan, bibigyan ka ng helmet. May namimigay ng helmet Tulad ng ginawa dati ni General Eli Cruz nung siya HPG director. Tama. Nakasama pa ako, nanguhuli, nangaharang ng mga nagmumotor. Adi takot na takot yung mga nagmumotor na walang helmet. Ba't walang helmet? Diyan sa Quezon, Walang helmet. Pinaguhuli. Sir, sorry po. Ito helmet. Binigyan ng helmet. Ito helmet. Wala ka palang helmet. Tuwan-tuwa tuloy yung mga Sus Mario Jose para palang sa UFC yan mahilig tagpo napakahilig niyo talaga sa ketchup, banana ketchup. UFC. Alas 7:28 ang ating oras. Tuluyan ang sinibak sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong, ang pulis na nag-amok, nanakit ng waiter at nagpaputok ng barel sa isang resto bar sa Quezon City. Ito ay matapos pagtibayin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang dismissal order ng Quezon City People's Law Enforcement Board o QC-PLEB na nagugat sa kasong hit and run na ikinasawi ng tricycle driver na si Joel Laroa noong Agosto ng nakarang taon. Nasundan pa ito ng pananakit at pagpapaputok ng baril sa Ralios Drinkery Lounge, Scout Ralios noong linggo ng madaling araw. Sinabi ni Abalos na wala silang nakitang matibay na dahilan para hindi sibakin si Abong
na napatunayang guilty sa iba't ibang kaso at may tuturing na kalawang sa pambansang pulisya. Tama na. Napagod ka din. Naalarma ang Bureau of Immigration sa patuloy na pagtaas ng bilang ng foreign registered sex offenders na pumapasok sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, simula Enero ng taong ito, mahigit 150 na mga sex offenders ang napigilang pumasok sa Pilipinas. Paliwanag ni Tansinco, ang online exploitation ang mataas noong panahon ng pandemya. Ngunit ngayon, naging maluwag sa pagbibiyahe, mas tumaas naman ang bilang ng mga sex offender. Ayun, sila na mismo ang pumupunta. Sila na mismo. Ayun. Dumating na rin kagabi ang ika-10 batch ng overseas Filipino workers na inilikas mula sa Israel. Dakong 6:00 ng gabi nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang mahigit sa 30 manggagawang Pinoy na binubuo ng mga caregivers at hotel staff workers luna ng PAL flight. Sa nasabing bilang, 36 na OFWs at 32 dito ay mga caregivers at 4 naman ay hotel workers. Oo nga. Agad na inalalayan ng DMW o DSWD ang mga OFW at binigyan ng immediate assistance ang kanilang pagdating sa NAIA. Haji ahya, Mr. Jelom Tang, Chityampwa. 7:30 na ng umaga, makararanas po ang bansa ng warmer holiday season. Ayon kay Joey Figuracion ng Pag-asa, mas mainit ang mararanasan ngayong Disyembre kaysa sa normal na malamig na panahon. Gayunman, sinabi ni Figuracion na magkakaroon pa rin ng malamig na hangin mula sa wintry area sa Northern Hemisphere dahil panahon ngayon ng amihan. Sa kabila nito, tinaya ng Pag-asa na bababa ang temperatura sa pagitan ng 12 Engineer Tony Nanggel, 12 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius ngayong Disyembre. Sinabi ni Figuracion na nararamdaman na ang El Niño phenomenon sa bansa, partikular sa mga lalawigan ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro. Pero kahit daw po hindi gaanong kalamigan ang panahon ngayong holidays, ay mamimigay pa rin ng pamasko ang City Hall ng Maynila, si Mayor Hani Lacuna. At nandyan si RH29 Boy Gonzales na sumasaksi. Sumasaksi. Ano? Sumasaksi. Sa Bigayan. Nakakaabutan na ba RH29 Boy Gonzales? Coming boy! Yes, boy! Nawala si Boy. Sayang naman. May nasaksihan ba siyang nagkakaabutan dyan na boy? Balik po kami mamaya. Baka umaabot si Boy. Boy. Mamaya, babalikan ka namin, Boy. Si Boy Gonzales. 7:32 ang ating oras. Andiyan na. Nakakasaksi na siya ng abutan. Kuya Boy. Anthony at Jerry, sisimula na ngayong araw ng Manila LGU ang pamamahagi ng Christmas boxes para sa mga pamilyang Manileño. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, ang target na mabigyan ay nasa 695,000 na pamilya mula District 1 hanggang District 6 mula December 1 hanggang December 12. Bawat Christmas gift box ay naglalaman ng mga pang-Noche Buena tulad ng spaghetti, bigas, combi, pakesero, fruit cocktail at gatas. Bukod sa mamahagi ng Christmas box, sisimula na din ang ibigay ang monthly allowance ng mga senior citizen, solo parents at persons with disabilities sa December 13 hanggang 14. Bibigyan na rin ng regalo ng Manila LGU ang nasa 175,000 na senior citizen at bawat isa sa kanilang makakatanggap ng mga termo, mga food containers, set at isang choco water roll. Yan yung mabibigay, Anthony Jerry, sa mga senior citizen na umaabot sa 175,000. Ayun. Yung mga pang Noche Buena items, ipamimigay din ngayon? Simulan ngayon na bawat barangay, dinidistribute tayo sa Manila LGU sa mga barangay. Ang target nila mula itong sa 6 na distrito ay matapos to hanggang sisimulan ngayong araw hanggang December 12. Ngayon ibibigay pero bawal pang galawin yan. Pang Noche Buena yan eh. Ha? Babantayin ng barangay yan.
Kakasuhan na. Mamimigay yung halang. Pang Noche Buena daw eh. Pang Noche Buena pala eh. Lalo't ganitong maiinit ang ulo ng tao ngayon sa... Dahil sa nangyari kay Katniel. Maraming nalungkot, Jerry Anthony. Ayos. Katniel, breakup. Ayos. Mula sa countdown na sa Pilipinas, DZRH ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 29 Boy Gonzales. Puntahan naman natin ang mas bata. Calling MMDA, si Pogi, si AGM David Vargas. Ito, yun daw Mabuhay Lane na dapat alternate route ng mga nata-traffic. Diyan sa Mandaluyong, sinakop daw po ng mga naka-illegal parking at mga vendors. Alamin natin ang update dyan sa kinaroroonan ni 52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Anthony at Jerry, kinakain na nga ng ilang vendor at mga naka-illegally parked na sasakyan itong ilang Mabuhay Lane sa Mandaluyong City. Sa pag-ikot ng DZRH News ngayong umaga, nakita natin ang mga tindero ng pagkain at iba pa sa mga bangketo sa F. Martinez mula sa may San Juan City. Ngayon din sa bahagi ng Barangka Drive na ang kahabaan ay inookupan ng talipapa sa parehong kalye. Nakita natin itong ilang sasakyang nakaparada ng ilegal o yung kumakain na nga ng bahagi ng kalsada at bahagi ng sidewalk. Pero sa iba namang Mabuhay Lane sa San Juan City at Mandaluyong, layo ng P. Guevara palabas sa may Shaw Boulevard, malinis naman sa obstruction itong kalsada at wala ring mga ongoing na repair. Inikot natin itong mga kaling alternatibong ruta na mga bumabiyahe sa Eastern Metro mula o patungo sa Quezon City, Makati at Maynila. Isang araw matapos simula ng Metropolitan Manila Development Authority ang tinaigting na operasyon laban sa mga obstruction sa Mabuhay Lanes. Matatandaan kahapon sa Quezon City, ipinahayag ni MMDA Special Operations Group Head David Angelo Vargas na magtutuloy-tuloy ang kanilang clearing operation sa 10 Mabuhay Lanes araw-araw habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero ngayong umaga, wala tayong nakitang tauhan ng MMDA Strike Force, partikular na yung mga bagong i-deploy na nasa 70 tauhang nakamotorsiklo para manikip. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Susunod, Tito Boy! nako. Yun daw break up ay may kinalaman sa pera. Pera? Ganon? So, hindi babae o hindi lalaki? Ganon. Pera ang dahilan? Oo, kung malalaman natin mamaya, kumbatsero. Kasi ang sit-sit ng ibang mga marites, matagal na daw hiwalay, hindi lang maisa publiko dahil nga may business angle to yung tandem, may endorsement contract, Ayun. may mga pelikula at iba pa. Kailangan ituloy nila. Kailangan ituloy dahil siyempre kung partner yung pagkakakuha sa kanila couple Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:37. This time check is brought to you. Balita. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:42 ng umaga, tuloy tayo sa ating mga pangunahing balita. Iginiit ng COMELEC na walang nangyaring dayaan noong nakaraang 2022 elections. Ito ay sa kabila ng tuluyang pagbabawal ng COMELEC na lumahok sa lahat ng election-related bidding ang Smartmatic na siyang katulong ng COMELEC sa eleksyon ng 2022. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasama daw po sa naging basihan ang aligasyon ng bribery laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Ngayong buwan, inaasahan na mailalabas na ng binuong Special Fact-Finding Body ang resulta ng internal investigation sa issue ng lagayan sa dating COMELEC Chairman. Kasama din po yun sa na-consider po ng majority ng Commission on Elections, ng mga kasamahan natin sa Commission and Bank. At ngayon po naman, kung sinasabi nilang wala naman kayong basihan o wala naman kayong hawak,
So yun po ay hihintay natin yung akusasyon na yan o yung aligasyon na yan sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano po maisasagot ng Commission on Election sa bagay na yan. So ito pong katapusan ng buwan na ito ay hopefully makapag-sumiti sa atin ng kanilang internal investigation. Yung pong kinreate natin na special fact-finding body para sa bagay na yan. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Tiniyak ng Kongreso na walang last-minute insertion sa panukalang 2024 national budget sa pagsalang nito sa Bicameral Conference Committee. Ayon sa Appropriations Committee ng dalawang kapulungan, hindi totoo ang mga hinala na ibinalik sa pambansang pondo ang confidential and intelligence funds ng OVP at ng Department of Education. Idinagdag ng panel na suntok sa buwan ang restoration ng secret funds ng OVP at DepEd dahil mismong si VP at Secretary Sara ang nagdeklara na tanggihan ang kontrobersyal na pondo. Hindi natuloy ang biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos patungong Dubai sa kanyang X-account. Sinabi ni PBBM na nagpasya siyang wag nang tumuloy dahil sa sitwasyon ng 17 Filipino seafarers na na-hostage sa Red Sea. Nagpatawag din ng pulong ang Pangulo para mabilis ang pagpapadala ng high-level delegation team sa Tehran, Iran. Inatasan ng Pangulong Marcos si DNR Secretary Tony Yulo Loizaga na kumatawan sa kanya at pangunahan ang delegasyon ng Pilipinas sa COP28. Samantala, inaasahang mapapalaya na sa lalong madaling panahon ang 17 Pinoy seamen na kasama sa binihag ng Yemeni rebels sa Red Sea. Isang statement ay pinalabas ng Department of Foreign Affairs at batay daw sa sources ng pamahalaan, nagpapatuloy ang mga pagsisikap na ma-release ang mga naturang hostage. Tiniyak din ng DFA na mananatiling nasa maayos na kalagayan ang 17 Pinoy seafarers habang pinaghahandaan ang kanilang paglaya sa kamay ng mga Houthi militants ng Yemen. Isang bagong pasilidad na maaaring tuluyan ng mga lumilikas sa hagupit ng bagyo at iba pang kalamidad ang pinasinayaan ng PAGCOR sa Katanawan, Quezon. Pinaglaanan ng PAGCOR ng pondo na 50 milyong piso ang dalawang palapag na multipurpose evacuation building sa Barangay Madulao, isa sa pinakamataong lugar sa bayan ng Katanawan. Inaasahang makatutulong ang nasabing pasilidad para palakasin ng LGU ang paghahanda dahil ang lugar ay madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Ang nasabing istruktura ang ikalimang PAGCOR Multipurpose Evacuation Center na itinayo sa lalawigan ng Quezon. Good morning, Dr. Helen Chan. Wala ba tayong tangerine chocolate dyan? Yo! Naka-alerto ang Department of Health laban sa tinatawag na Mycoplasma pneumonia. Ipinalabas ng DOH ang babala sa harap ng pagtaas ng bilang mga tinatamaan ng pneumonia sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, ang tinutukoy na pneumonia-causing pathogen ay sinusuri na sa Research Institute for Tropical Medicine, bagamat ito'y hindi naman fatal o nakamamatay. Sa katunayan, ang iba pang tawag sa naturang karamdaman ay walking pneumonia dahil ang mga pasyente ay pinag-antibiotic lamang at hindi na kailangan pang maospital. 7:47 ng umaga, pinamamadali ni Customs Commissioner Benbenito Rubio ang pagproseso sa reward ng mga empleyado nito bilang bahagi ng programang mapataasang moral at maitaguyod ang kapakanan ng mga kawani ng ahensya. Ang reward ay kaugnay sa lumagpas na koleksyon ng buwis ng BOC mula pa noong 2018. Ang pagbibigay ng reward kapag sumobra sa target ang koleksyon ay nakasaad sa Attrition Act of 2005. Binigyan din ni Rubio ang kahalagahan na mapangalagaan ng kapakanan ng empleyado para maipatupad o matupad ng mga ito ang maayos na mandato ng ahensya at lalo silang ganahan para ma-achieve ang target ng nabuwis. Bukod sa customs, maging ang mga kawani ng BIR o Commissioner John Lumagi ay mayroon daw mga incentive ang mga empleyado dahil tuloy-tuloy ang pag-hit sa target ng ahensya. Susunod! Dito po! Andito na, naka-standby na si showbiz legend Mordy Alinio. Andito daw po ang totoong dahilan ng hiwalayan ng Katniel. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. The Showbiz. Magandang dilag. Grabe itong hiwalayang Katniel, kumbatsero. Yan na ang laman ng pagkat tumingin ka sa social media sites kahit ano. Katniel.
Iba-ibang angulo, kumbachero. Talaga, oo. Iba-ibang angulo. Siyempre, At lahat na. tagal kasi, 11 years, no? Oo, 11 years. Ngayon lang nga kaya sila nagkahiwalay o matagal na? Hindi lang kailangang ibunyag dahil sa mga kontrata. Yan din ang tinatanong ni JM Gonzales eh. Sabi niya, may reunion nga dito sa San Pedro, Laguna sa December 2. Yung Ruiz family reunion sa December 2, malamang ito daw ang pag-uusapan, ang Katniel. Tawagan niyo raw mga kapamilya ng Ruiz, ang inyong tatay-tatayan, si Noel Ruiz sa kanyang FB account. Ruiz family from Hinunangan, Southern Leyte. Ayan. Colonel Moy Pagaduan, si Colonel Moy ay tinitingnan yung water level dyan sa Aulo Dam. Kumusta ba ang level, Colonel Moy? Pwede ba? Pwede pa ba? Ayos ba? Pakikinabangan pa ba yung Aulo Dam na yan? Ayun. Kuya Joel Crisostomo, magandang morning. At kay Kuya EQ, Christian Riliera, good morning dyan sa Pangasinan. Si Tita Helen daw nakatutok sa Katniel. Lahat na lang nakatutok sa Katniel. Ano ba ang latest? Ay, birthday pala ni Ate Leia Javier. Ate Leia Javier, maganda morning. Andito na. Captain Ernesto Villa. Ay, kumusta? Hinay-hinay sa pagpapalipad ng helicopter, ha? Aba. At wag masyadong kaskasero. Kayo nakikipagkarera, ha? At si Ka Jerry Labasan kasama si Ka Beth ay laging nakatutok sa 2x2. Totoo ba ito? Pera daw ang isa sa mga tunay na dahilan ng hiwalayang Daniel at Catherine. Alamin natin ang latest mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry and Katunying. Well, kumpirmado, walang kaduda-duda at hiwalay na talaga itong si Catherine Bernardo at DJ or itong si Daniel Padilla. 2 months na palang hiwalay ang dalawa na kung saan ay sinisikap nilang ma-patch up kung ano man ang problema. Pero hindi na nila kinaya at napag-usapan na nga nila at napag-desisyonan nilang maghiwalay na. Sabi nga nitong si Catherine Bernardo, I've been in showbiz for almost 21 years. 12 years as the one half of Katniel and 11 years as someone who loved DJ. Even behind the camera. Yun ang kanyang sinabi. At matigas niyang pinagdiinan nga ito, I want to hear it straight from me. It's true that DJ and I have decided to part ways. Yun ang kanyang sinabi nang una niyang ipahayag ang kanilang tunay na score ng kanilang relasyon ng kanyang long-time boyfriend na si DJ o si Daniel Padilla. Na sinagot agad-agad ito ni Daniel Padilla na malalim na mga pananagalog na linyahan talagang matulain. Ang sabi niya, ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. Thank you for dancing with me during my heights and thank you for singing me during my lows. Sabi niya. Singing with me. Oo, sabi niya. At the end of the story, sabi niya, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hangganan at walang katapusan. Ito na ngayon ang itinuturong dahilan. Sige. Nung una, ang sabi, ito ay dahil sa itinuturing ngayon. Ito ay dahil sa isang actress na itinuturing ngayon na pambansang anaconda. Sabi nila, si Andrea Brillantes daw. Pambansang anaconda? Ay pambansang anaconda. Grabe. Dahil pinagsabay nitong sirain ang dalawang relasyon sa showbiz. Pero ito yung mas malinaw na dahilan naman ng hiwalayan. Yung isa naman yung kay Miles Ocampo saka kay na sinira din daw nitong si Andrea Brillantes. Paano ba sinisira? Paano? Parang Pinunit, winasak. Paano ba? Siyempre parang inakit. Ganun. Kasi napakaganda naman talaga ni Andrea Brillantes. Maski nga sinong lalaki may in love sa kanya dahil sa ganda niya, sa kaseksihan niya, at sa kanyang pagiging malambing. Malambing kasi itong batang ito. Ganun. Oo, malambing siya. Ito na ngayon yung talagang may linaw na dahilan. Sinasabi na pera talaga ang dahilan. Dahil kung inyong matatandaan, bago magkaroon ng pandemic,
nagtayo ng ilang negosyo na sosyo itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ang isa nga rito yung barbero. Yun, marami silang aside from that, marami silang itinayong negosyo. Eto na ngayon. Okay. Maraming negosyo. O, sige. Maraming negosyo. Pinaghatian nila yung pera ng puhunan para mas lalo silang magkapera. Nagkaroon na ngayon ng tawag doon, binilang na ngayon yung pera. Kung ano ba lumabas, magkano na yung lugi. Yung kita. Yung kita, kung magkano na yung kita. Walang maipakita si Daniel. Baka naman walang kita kasi yung negosyo. Baka walang ipapagupit. Walang nagpapagupit. Siguro, pero marami pang silang negosyo na noong yung kung magkano yung kinita, magkano yung ginastos, naubos daw lahat. Walang natira. Kasi nga sinasabi, magastos daw itong si DJ. O sino si DJ? Si Daniel Padilla. Sino ba pinag-uusapan natin? Si Katniel, di ba? Katniel. Kasi ang pangalan kasi ni Daniel, si DJ. Ginugulo ka lang ng dalawang ito. Sige. So, parang ang dating, waldas itong si Katniel. Yes, winaldas ni Daniel. Ayan. Sino si Daniel Fernando ba ito? Ay, binabati natin yan si Daniel Fernando ng Bulacan. Yun ang kwento ngayon yan. So hindi chicks? Pwede pa rin yun. Maaaring selos, maaaring galit, dahil siyempre ang tagalin lang magkarelasyon. Siguro sama-sama na. Sama-sama. Halimbawa ba, Morley, kung ikaw yung babae, kung ikaw kung lang to kung ikaw si Catherine, tapos nanyinyik si Daniel. Pero hindi naman hindi ka naman ipinagpapalit. Kumbaga hindi ka naman iniiwan. Hindi ka iniiwan. Patalon-talon lang, padapo-dapo lang. Ikaw ba makikipaghiwalay? Sasayahin mo ba yung 11 taon, gano'n? Kasi para sa isang babae, masakit 'yun. Masakit yung niloloko ka ng jowa mo na siya lang ang mahal mo, tapos nang bababae ka. Pero mas masakit. Hindi naman daw niya sinabing mahal niya yun. Hindi naman Kuwan lang yung fling lang. Pero ang mas magiging masakit, kung yung boyfriend ko, nagbo-boyfriend din. Di ba? Masakit nga yun talaga. Pero at least ito, hindi boyfriend ang... Ito ba, hindi ba boyfriend to? Hindi, lalaki si Daniel. Lalaki yun. Pare. Pero hindi, sa totoo lang, masakit sa isang babae ang niloloko siya ng isang lalaki. Pag hindi sa lalaki, masakit din yung niloloko ka ng isang babae. Kung nagkakaroon lang din ng lokohan, abay maghiwalayan na. Ganun lang. Ako yun ang pananaw ko. Kung ikaw ang nasa ganung sitwasyon, talagang hiwalay na. Hiwalayan na kasi niloloko. Ang isang relasyon, kapag nababahiran ng lokohan, nawawala ang respeto at pagmamahal. Meron kasi ibang mga nangangatwira na mag-boyfriend ka ng pagkagwapo-gwapo. Tapos napakasilosa mo naman. Ang totoong kwento niyan, ang para sa pananaw ko niyan, ang pag-ibig ay walang mukha, hindi gwapo, hindi pangit. 'Di ba? May mga pangit na nagkakaroon ng jowang maganda. Ang tunay na kulay ng pag-ibig ay hindi nakikita sa mukha, hindi rin nakikita sa ugali. Pagkos nakikita at nararamdaman ito na isinisigaw ng puso. Di ba tugtog talagang ganyan? Tuloy mo. Naririnig ng puso. Puso ang nagsasalita sa tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Pagmahal mo ang isang tao, hindi ka gagawa ng ikasasama ng loob niya at ng pamilya mo. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! At sa pamamagitan po ng awiting yan, kami po ay nagpapaalam na sa inyong palatuntunang si Matar. Ito ang inyong Tia Deli.
Napapakinggan mo ba yun, Kumagyero? Oo. Ang daming mga nagpo-post ngayon ng mga drama ng maikling DZRH. At pinapakita sa social media kung ano yung buhay ng mga Pilipinong noon. na nahilig sa radyo noon. Napakasimple, no? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Katniel! Ano ginawa mo, Katniel? Katniel!